Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 566. Matapos magsalita si Andrew Cheng, isang bodyguard ang sumulong sa gitna ng unos at agad na nagpaputok ng flare sa langit. Isang matinis na sipol ang palm unit sa hangin, at sumiklab sa itaas ang isang makinang na gintong guhit, umakyat ito na parang liwanag ng kidlat. Maya-maya, isang dagindong ang yumanig sa paligid, at sa ulap ay sumabog ang flare, bumuo ng isang dambuhalang karakter. Andrew Cheng na nangangahulugang, katapangan. Ngunit sa gabing iyon, ang karakter na iyon ay tila isang simbolo ng pananakop. Ang eksenang iyon ay kahanga-hanga at nakakakilabot. Ang gintong karakter ay kumislap sa gitna ng bagyo, parang Diyos ng digmaang nagbabadya ng pagbagsak. Nakita ito mula sa iba't ibang panig ng Ninghay, at wala ng duda, ipinapakita na niyang Master Cheng ang kanyang tunay na lakas. Ang mga usisero mula sa malayo ay napabuntong hininga. Ito na. Ito ang simula ng katapusan ng pamilyang Fang. At gaya ng isang sinanay na orkestra, dumating ang mga puwersa ni Andrew Cheng. Ang mga sasakyang dati nakatago sa dilim, mga berdeng sedan, itim na SUV, at mabibigat na bulletproof Cadillac, ay naglabasan, ang bawat ugong ng makina ay tila hampas ng kulog. Sumugod sila sa kalsadang binabayo ng ulan, patungong mansyon ng pamilyang Fang. Isa-isang bumaba ang mga armadong tauhan, mga combat boots nila'y lumilikha ng sabayang yabag sa mad-ulash na semento. Sa loob ng ilang segundo, napalibutan na nila ang buong mansyon. Isang bakal na pader ng lakas. Huminto ang isang dosenang itim na Cadillac sa mismong harapan ng gate. Mula rito, lumabas ang mga piling bodyguard, lahat nakasuot ng itim na combat uniform at may beret. Sa isang sabay-sabay na galaw, bumuo sila ng linya, ang kanilang mga baril ay sabay-sabay na itinutok. Advance! Sigaw ng kapitan nila. Gaya ng mga aninong walang awa, sumugod sila papasok. Ihinto yan. Ibaba ang mga armas. Sumuko kayo. Sigaw ng mga bodyguard ni Andrew, at sa isang iglap, sumabog ang putukan sa loob ng looban. Ang mga gwardya ng pamilyang Fang, hawak lamang ay mga bakal na tubo, ay lumaban sa abot ng makakaya. Ngunit wala silang laban sa bilis, galing, at estratehiya ng mga tauhan ni Andrew. Isa-isang bumagsak ang mga tauhan ni Cornelio, ang bawat putok ay sinasabayan ng sigaw, ng pagbagsak ng katawan, ng amoy ng pulbere. Samantala, sa likuran ni Andrew, dumating ang ikalawang wave, isang grupo ng mga elite bodyguard na agad na nakatutok kina Cornelio Fang at sa kanyang pamilya. Team 1, nakapwesto. Team 2, nakaabang. Team 6, nakahanda. Isa-isang ulat ang umalangaw-ngaw sa ulan at kaguluhan, malamig, eksakto, at parang ginamitan ng makina. Tila isang operasyong militar, hindi isang simpleng pagsugod. Galit na galit si Cornelio Fang. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilabas ang isang Desert Eagle mula sa kanyang coat. Hindi siya susuko. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa lumuhod. Ngunit bago pa niya maputok ang baril, isang mabigat na sipa ang tumama sa kanyang dibdib. Tumilapon siya pabalik sa kanyang upuan, at naramdaman ang ilang tadyang na pumutok sa sakit. Isang iglap, lumubog sa katahimikan ang buong looban. Ang leader ng pamilyang Fang, nakahandusay, duguan, at wala ng laban. Ang natitirang miyembro ng pamilya ay natulala. Ang kanilang pag-asa ay gumuho kasabay ng pagbagsak ni Cornelio. Hindi na sila nakalaban. Wala na silang magawa kundi tumingin habang sinasakop sila ng isang mas makapangyarihang puwersa. Ang buong eksena ay naka-livestream. Sa loob lamang ng ilang minuto, kumalat ito sa buong Ninghay, sa bawat business district, sa bawat private club, sa bawat piling lupon ng mga makapangyarihan. Isang tunay na demonstrasyon ng puwersa. Ano to? Diyos ko! Sino ang young Master Cheng na to? Ganito pala ang tunay na kapangyarihan. Mas malakas pa sa gobyerno. Ang mga batang tagapagmana ng mayayamang pamilya ay hindi na nag-atubiling humanga. Ang iba, agad nang nagplano kung paano makipag-ugnayan sa kanya. Isang kagaya ni Andrew Cheng ang gusto nilang kakampi, hindi kaaway. Samantala, sa gitna ng pagkawasak, lumapit si Andrew Cheng kay Cornelio Fang. Nakatayo siya sa harap ng dagwang katawan nito, nakatingin mula sa itaas. Akala mo ba? Mapipigilan mo ako, Cornelio Fang. Malamig ang kanyang boses, parang yelo sa gabi. Umubo si Cornelio ng dugo, ngunit nanlilisik pa rin ang mga mata. Akala mo, nanalo ka na. Halos pabulong niyang sabi. Ibabagsak din kita. Kasama ko. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang kamay ang isang remote control, may pulang pindutan sa gitna. Ang buong mansyon na ito. May bomba.
Isang hakbang mo palabas sa pintuang ito, at tayong lahat, sa isubog sa ere. Ang mga mata niya'y naglalagablab sa baliw na determinasyon. Kabanata 567. Nagningning ang malamig na ngiti sa mga mata ni Andrew Cheng nang mapansin niya ang mahigpit na hawak ni Cornelio Fang sa remote control. Isang pindot lamang, at maaaring sabay-sabay silang maglaho sa alab ng apoy. Handang mamatay ang matanda, at isama ang lahat sa kanyang pagbagsak. Nabura ang katatagan sa mga mukha ng mga lider ng pamilyang Fang. Nagsimula ang kaguluhan. Huwag, homeowner. Huwag mong gawin yan. Cornelio, ibigay mo na sina Felix Fang at Agnes Fang. Isipin mo ang pamilya. Hindi ka nakarapat-dapat. Iminumungkahi naming tanggalin ka bilang pinuno ng pamilya. Isinusugal mo ang buhay ng lahat para sa iilang makasalanan. Hayaan mong managot si Felix. Ibigay mo si Felix Fang. Ibigay mo siya ngayon din. Nagkawatak-watek ang dating matibay na pagkakaisa ng pamilya. Napalitan ito ng takot, desperasyon, at pagtataksil. Wala na silang nakikitang pag-asa. Ang tanging paraan upang hindi tuluyang mabura ang kanilang angkan, ay ang isuko ang sarili nilang dugo. Tanggalin si Cornelio Fang. Ibigay si Felix Fang. Isuko mo siya. Ang mga sigaw ng pagtataksil ay dumagundong sa loob ng silid. Ang mga lider ng pamilya, na dati sumusunod sa bawat utos ni Cornelio, ngayoy bumaling laban sa kanya, tinutulak siyang pumili, ang kanyang mga anak, o ang buong angkan. Naglalagablab ang galit sa mga mata ni Cornelio. Tumigil kayo. Sigaw niya. Hindi ko ibibigay si Felix. Kung mamamatay ako, isasama ko kayong lahat. Nayanig ang paligid. Sapat ang apoy sa kanyang mga mata upang maniwalang kaya nga niyang pindutin ang detonator sa isang iglap. Nagsimulang umatras ang ilan, nanginginig sa takot. Tumingin si Andrew Cheng kay Cornelio, malamig ang tinig, tila punyal na tumatagos sa dibdib. Handa kang isakripisyo ang lahat para sa mga anak mong pinalaki sa kay-abangan at kasinungalingan. Tumama ang tanong sa isang malalim na sugat. Talaga bang kaya niyang lunurin sa dugo ang lahat, alang-alang sa dalawang anak na nagpahamak sa kanilang angkan? Ngunit paano nga ba pipiliin ng isang ama ang kanyang puso? Huwag mo akong pilitin, Andrew Cheng, anes ni Cornelio. Nagpasya na ako. Paalisin mo ang mga tao mo. At sabihin sa pamilyang Luo, umatras sila. Papasukin mo ang mga tao ko. Isang desperadong utos. Umaasa pa rin ang himala. Tahimik na tumango si Andrew. Isang kumpas lamang, at umatras ang kanyang mga tauhan, ngunit nanatiling nakaabang, nakapalibot sa mansyon. Walang makakatakas. Sa labas, nagtaka ang mga tagamasid. Bakit umatras ang mga tao ni Andrew Cheng? Anong nangyayari sa loob? May nangyaring pagbabago. May pag-asa pa ba ang pamilyang Fang? Sa loob, sinubukan ni Cornelio na iligtas ang natitirang miyembro ng kanyang pamilya, pinaalis sila sa likod. Ngunit agad silang nahuli ng mga tauhan ni Andrew, na tila mga aninong walang palya sa galaw. Tahimik na lumapit si Andrew sa patnugot ng pamilya. Sulit ba ito? Tanong niya. Kung isa kang ama, mauunawaan mo, sagot ni Cornelio, pigil ang panginginig ng tinig. Handa akong mamatay para sa mga anak ko. Tumango si Andrew, bagamat walang bakas ng awa sa kanyang mukha. Nauunawaan ko. Pero hindi ibig sabihin na bibigyan kita ng habag. Palalayain ko ang ibang miyembro ng pamilya mo, pero ibigay mo sa akin sina Felix at Agnes Fang. Iyon ang huling alok ko. Tumawa si Cornelio, isang tuyot at sirang halakhak na umalingaw-ngaw sa pagitan ng mga haligi. Kabaitan ba ka mo? Ismed niya. Alam ko na kung sino ka, Andrew Cheng. Tagapagmana ng pamilyang Cheng ng Changsen Island. Kaya pala kahit ang patron, ko'y umatras. Sabihin mo nga, ano ba talaga ang posisyon mo sa pamilya mo? Tumangala si Andrew sa madilim at maulang langit. Isang salitang bumagsak na parang kulog, ako ang tagapagmana. Nangotil ang labi ni Cornelio. Sa wakas, naliwanagan siya. Hindi lang basta kalaban si Andrew, ito ang dulo ng mundo para sa pamilyang Fang. Napahagalpak siya ng tawa, puno ng panunuya sa sarili at bangungot ng katotohanan. Tama na, aniya. Ako si Cornelio Fang, nabuhay ng isang buong buhay. Tinitigan niya si Andrew. Pero ngayong pinilit mo ako, magkakasama tayong mamamatay. Umangat ang kanyang kamay, papindot sa detonator. Ngunit malamig na bulong ni Andrew Cheng ang sumalubong sa kanya. Huli na. Isang hagong sa kalangitan. Lumitaw ang isang helicopter, bumabagtas sa ulan. Sa loob, isang babae, matikas, may hawak na sniper rifle, at ang layon, kamay ni Cornelio. Bang! Isang putok. Isang bala. Isang sigaw.
Tinamaan ang kamay ni Cornelio, bumaon ang bala, nagkalas ang remote control. Napahiyaw siya sa sakit. Isang suntok mula sa tauhan ni Andrew ang nagtulak sa kanya pabagsak sa marmol. Lumapit si Andrew, kalmado pa rin. Sino ang patron mo? Tanong niya. Ngunit napangisi lang si Cornelio, kahit halos hindi na makahinga sa sakit. Hindi mo malalaman, anas niya. Tumingin si Andrew sa kanyang mga tauhan. Linisin ang pamilyang Fang. Sa labas, umalangaw-ngaw ang huling halakhak ni Cornelio, wasak, baliw, puno ng lungkot at pagkapahiya. Kasabay nito, ang matunog na kulog sa langit, tila panaghoy ng isang pagbagsak. Ang pamilyang Fang ay tuluyan ng nabura. Kabanata 568. Si Yuhan Fang. Dalhin dito ang mga tao. Si Cornelio Fang, na nakabagsak sa lupa, ay biglang napalingon. Namutla ang kanyang mukha, puno ng gulat at hindi makapaniwala. Paanong nakabalik si Yuhan Fang? Tiyak niyang tiniyak ang pagtakas ni na Felix Fang at Agnes Fang palabas ng Ninghay. Anak, huwag. Huwag mong gawin yan. Pilit siyang bumangon habang nagmamakaawa, ngunit agad siyang inawat ng dalawang mandirigma at hinayla palayo. Sa gitna ng tensyon, malamig na lumingon si Andrew Cheng, taglay ang malamig at matalim na tingin habang sinabi, wala ka sa posisyon, Cornelio Fang. Hindi mo ba alam kung kaninong kamay ang tadhana ng anak mong babae? Nanlaki ang mata ni Cornelio habang pinapanood si Andrew, paan ng takot at kaba. Boom! Bigla siyang lumuhad at paulit-ulit na yumuko sa harap ni Andrew Cheng, nagmamakaawang magsumamo, Young Master Cheng. Maawa ka. Palayain mo ang anak ko. Inaamin ko na ang pagkatalo. Ako na ang sasalo ng lahat ng parusa para sa ginawa ko. Sa puntong iyon, takot na siya, hindi para sa sarili, kundi para sa mga anak niya. Handa siyang isakripisyo ang buong pamilyang Fang huwag lang masaktan sina Felix at Agnes. Pero, bumalik si Yuhan Fang, at may dalang sandata at hukbo. Lalabanan si Andrew Cheng. Ang Changsen Island Cheng. Hindi makapaniwala si Cornelio. Ngunit nanatiling malamig si Andrew, sa kamarahang umiling, isa kang mabuting ama, pero isang mahina. Ang lahat ng ito, nakasalalay na sa magiging pasya ng anak mong babae. Pagkasabi niya nito, lumingon siya sa tabi at mariing binigkas, isa lang si Yuhan Fang. Pagkatapos noon, umatras ang lahat ng mandirigma sa loob ng mansyon ng pamilyang Fang. Sa labas naman, isang malaking grupo ng mga anak ng pamilyang Fang na nakasuot ng itim na military uniform at may pulang sinturon sa baywang ang unti-unting lumitaw. Pinalibutan nila ang buong lugar. Sa kalsadang ilang milya ang haba, pulang sinturon ang tila dumadaloy sa hangin. Kitang-kita ang puwersang dala ng pamilyang Fang. Ang mga sundalong dinala ni Andrew Cheng ay handa sa harap ng banta. Kapaligiran ay malamig. Tila darating ang araw ng paghuhukom, kulog, kidlat, ulan. Ang mga anak ng pamilyang Fang ay nakatayo sa ulan, lahat may hawak na kumikinang na mga sandata, walang bakas ng takot, tanging kamatayan sa mga mata nila. Sa likuran nila, may pangalawang linya ng mga sundalo, suot ang berdeng itim na combat uniform, fully armed, may helmet, baril, at makinarya ng digmaan. Ito ang espesyal na puwersang dinala ni Yuhan Fang. Tensyon. Labanan. Laban sa kasaysayan. Ang mga nanunood sa dilim ay natulala sa eksena, ganito pala kalalim ang pamilyang Fang. Hindi lang ito mga bodyguard, mukhang tunay na sandatahang puwersa. Sa Ninghay, muling bumaligtad ang alon ng kapalaran. Akala ng lahat ay tapos na ang pamilyang Fang, pero bumalik si Yuhan Fang, malakas at hindi matitinag. Sa ulan, sa ilalim ng payong, naroon si Yuhan, nakasuot ng eleganteng itim, malamig ang ekspresyon. Ang mga mata niya'y tuwid na nakatitig sa gate ng mansyon. Walang sino man sa mga nakaraang taon ang humamon sa pamilyang Fang ng ganito. Ngayon, isinumpa niya si Andrew Cheng. Gusto niyang makita ito, duguan sa harap ng gate ng mansyon. Andrew Cheng. Lumabas ka riyan at humarap ka sa akin. Sigaw ni Yuhan Fang. At saka, lumabas ang grupo ng mga gwardya, kasunod si Andrew Cheng, kalmado ang kilos, malamig ang mata. Tumindig siya parang bundok sa gitna ng ulan, matatag, hindi matitinag. Napanganga ang mga tao. Ngunit si Yuhan Fang, siya ang mas lalong nabigla. Ang lalaking ito, ilang araw lamang nawala, at ngayon tila mas lalong naging makapangyarihan. O baka, matagal na pala siyang ganito, at tinago lang ito. Puno ng galit si Yuhan. Ang pamilyang Fang ay nadurog, at ang may sala, nasa harapan niya. Tahimik ang paligid. Nagtagpo ang malamig na tingin ni na Andrew at Yuhan. Bahagyang ngumiti si Andrew. Sa wakas, nagkita rin tayo.
Kumunat ang noo ni Yuhan, itinutok ang daliri kay Andrew. Wala akong pakialam sa mga laro mo. Nasaan ang papa ko? Tumango si Andrew, at dalawang gwardya ang humila kay Cornelio Fang, duguan at basang-basa sa ulan, saka inihagi sa harapan ng kanyang anak. Yuhan, anak ko, umalis na tayo. Tigilan mo na to. Huwag mo nang ituloy, mariing pakiusap ng matandang Fang. Naluluha si Yuhan habang nakatingin sa kanya. Papa, wala na ako sa ilalim ng iyong proteksyon. Ngayon, gusto kong makita ni Andrew Cheng kung ano ang kabayaran ng pananakit sa pamilyang Fang. Pagkatapos noon, humarap siyang muli kay Andrew at mariing sinabi, bitawan mo ang papa ko, at baka mapatawad pa kita. Napangiti si Andrew Cheng. Tiningnan niya ang napakaraming armadong puwersa sa kabilang kalsada. Ganito pala ang lakas ni Yuhan Fang. Sa puntong iyon, lumapit si Siegfried Luo, halatang balisa. Young Master Cheng, marahan niyang sabi, patawad. Hindi naming napigilan. Lumabas ang Order of Mobilization, napilitang manatili sa militar ang mga tao namin. Mukhang may mas makapangyarihang puwersa sa likod ng pamilyang Fang. Nanlamig si Siegfried. Ang matandang Simeon Luo ay tila wala nang magawa, may mas mataas na puwersang kumikilos. Hindi kayang banggain ito ng pamilyang Luo. Sumeryoso ang mukha ni Andrew Cheng. Ito na nga ba? Kilala niya ang limitasyon ng pamilya ni Siegfried. Kung ganito kalalim ang pinanggalingan ng puwersang tumutulong kay Yuhan Fang, isa lang ang posibleng dahilan. Ang Panginoon. Sa gitna ng ulan, tinanong ni Cornelio ang anak niya, Yuhan, ikaw ba'y nakipagkasundo sa kanya? Siya ba, siya ba? Tumitig si Yuhan sa kanyang papa at mahinahong tumugon, Papa, ako ang uupo sa trono mo. Ang pamilyang Fang, hindi ito babagsak. Iyan ang pangakong binitiwan sa akin ng Panginoon. Sa likod ng kanyang tinig, dama ang sakripisyo. Ibinigay ni Yuhan Fang ang lahat para sa pangakong iyon. At bilang isang ama, alam ni Cornelio kung anong klaseng kapalit ang tinanggap ng anak niya. Kabanata 569. Bahagyang kumurap si Andrew Cheng, at kasunod nito'y isang mahinang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi siya natinag, sa kabila ng malamig na banta ni Yuhan Fang. Sa halip, hinangaan pa niya ito sa kabila ng sitwasyon. May lakas ka rin ng loob, sabi ni Andrew sa malamig ngunit kalmadong tinig. Ipinatawag mo ang buong puwersa mo sa Ninghay para durugan ang pamilya ko, tuloy-tuloy ang pananalita ni Yuhan Fang, malamig at puno ng paniniguro ang bawat salita. Pero iniwang bukas ang likuran mo. Isang oras na ang nakalipas simula nang makarating ang mga tao ko sa Xiangjiang. Malapit na silang makarating sa bilya ng asawa mo, at ng anak mong si Milzen. Isang mapanganib na katahimikan ang bumalot sa paligid. Hindi natinag si Andrew. Ang kanyang ngiti ay tila balalo pang lumalim. Sigurado ka bang walang bantay ang Xiangjiang? Tanong niya, tila isang palaisipan na may nakatagong patibong. Napakunot ang noo ni Yuhan. Hindi ito inaasahan. Akala niya, ito na ang kanyang trump card. Pero bakit parang hindi natitinag si Andrew Cheng? Huwag mo akong bolahin, Andrew. Kapag natapos ang usapan na to, siguradong. Siguradong ano? Bulong ni Andrew, ngunit hindi na nagpatuloy si Yuhan. Sa Xiangjiang, ilang minuto bago ang kaguluhan. Sa isang eleganteng bilya, naglalaro si Marian Yang kasama ang anak nilang si Milzen. Tahimik ang paligid, pero dama niya ang kakaibang tensyon mula sa mga hindi pamilyar na bodyguard na nakapwesto sa paligid. Pinagmasdan niya ang mga ito habang karga si Milzen. Kailan pa naging ganito kalakas ang koneksyon ng asawa ko? Ngunit bago niya pa masagot ang sariling tanong, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa labas ng bilya. Ano yun? Gulat na tanong ni Marian. Ma'am, manatili po kayo sa loob. Kaya po namin to. Sagot ng isa sa mga gwardya. Pero hindi pa man nila nasasara ang pinto, pumasok na ang kaguluhan. Tatlong anino ang sumalaksak sa looban, isang kalbong lalaki, isang babae, at isang lalaking may tirentas. Mga banyaga. Mga bihasang mamamatay tao. Ang kanilang mga katawan ay may mga tato, at bawat galaw nila ay parang hayop na gutom sa dugo. Parang kidlat ang kilos nila. Isang iglap lang, bagsak na ang karamihan sa mga bodyguard. Isa ang tumakbo para magbigay babala, pero isang sibat ang tumama sa kanyang leeg. Dugo ang bumulwak. Ang mga bangkay ay nagbagsakan sa sahig, at ang mga tatlong mamamatay ay sumugod patungo sa loob ng bulwagan. Sigaw at ingay ng labanan ang pumuno sa bilya. Protektahan ang ginang at ang bata. Sigaw ng isang bodyguard, kahit nanginginig ang tinig nito sa takot. Dalawang gwardya ang mabilis na tumakbo kasama sina Marian at Milzen patungong likurang pinto. Ngunit huli na.
Naruroon na rin ang tatlong halimaw. Ang isa, itinapon ng sibat, tumama ito sa likod ng isang gwardya. Ako na ang bahala, tumakbo kayo. Sigaw ng isa pang gwardya, isinusugal ang sariling buhay. Napatid si Marian, halos madapa habang yakap-yakap si Milzen. Nang lumingon siya, naroon na ang tatlong halimaw, unti-unting lumalapit, parang mga leon na nakakita ng batang USA. Sino kayo? Sigaw niya, takot na takot. Anong kailangan nyo sa amin? Ngumisi ang kalbong lalaki. Isang ngiting mapang asar, parang demonyo. Mercenaryo kami. At narito kami para maningil ng utang. Hinablat niya si Milzen mula sa mga bisig ni Marian, na halos mapahiyaw sa sakit at takot. Kinuhaan sila ng video, isang malupit na patunay ng pagkadukot. At pagkatapos, itinaas na nila ang mga sibat. Malapit na. Andrew Cheng. Sigaw ni Marian, ang tinig niya'y puno ng pagdurusa. Nasaan ka na? Ngunit bago pa bumagsak ang mga sibat, isang iglap, shock. Tumagos ang sibat sa dibdib ng kalbong lalaki. Bumagsak siya sa lupa, patay. Isang aninong halos hindi makita ang sumulpot sa likuran nila. Gumalaw ito ng parang hangin, mabilis, tahimik, mapanganib. Si Arlan Pay. Sa loob lamang ng ilang segundo, tinapos niya ang natitirang dalawa. Ang bawat galaw niya ay parang sayaw ng kamatayan, mabilis, tiyak, at walang kalaban-laban ang mga kalaban. Balik sa mansyon ng pamilyang Fang. Isang video ang dumating sa device ni Yuhan Fang. Pinanood niya ito habang nanlalamig ang kanyang mga mata. Ngumiti siya, isang ngiting malamig na parang yelo. Ipinadala niya ito kay Andrew Cheng, kasabay ng isang mensahe. 3 minuto. Lumuhod ka. Kabanata 570. Matalim ang mga mata ni Andrew Cheng habang pinapanood ang ipinadalang video ni Yuhan Fang. Ang unang bugzo ng galit sa kanyang mukha ay unti-unting napalitan ng isang nakapanlulumong katahimikan, isang uri ng nakakatakot na kalmadong parang bagyong paparating. Samantala, si Oliver Lee ay hindi napigil ang sumabog. Yuhan Fang. Sigaw niya. Walang hiya kang babae. Ang pagbibigay banta sa pamilya ng isang tao. Isa iyang karumal-dumal na kasalanan. Dinungisan mo ang dangal ng Ninghay. Palayain mo sina Marian Yang at ang bata, si Milzen. Kung hindi, ako mismo ang manggenguna sa pagbure sa pamilya mo. Halos manginig si Oliver sa sobrang galit. Kahit panauna nang nagpadala si Andrew ng mga gwardya, natalo pa rin sila. Ang mga umatake ay malinaw na sanay at brutal. 12 ng mga bodyguard niya ay parang mga tuyong dahon na pinadpad ng hangin, bagsak at talunan. Lumingge siya kay Andrew Cheng, na nanatiling tahimik, ang mukha'y walang emosyon. Ngunit ang mga mata nito, matatalim, tila apoy na pinipigilang sumiklab. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, ngumisi si Yuhan Fang habang nakatingin sa kamera, tuwiran kay Andrew. Karumal-dumal. Hindi mo pa nakikita ang karumal-dumal, matalim niyang sambit. Gagawin ko ang lahat, Andrew Cheng, hanggang sa mapaluhod ka. Gusto mong gibain ang pamilya ko. Sige. Tingnan natin kung hanggang saan ang halaga ng asawa mo. At ng anak mo. Panang kumpiyansa ang kanyang tinig. Hindi siya natatakot. Nasa likod niya ang isang makapangyarihang alyado, isang patron na kayang baligtarin ang kahit anong sitwasyon. Ang mga nanunood sa paligid ay nabalot ng katahimikan. Kanina, akala nila'y tapos na ang pamilyang Fang. Pero ngayon, si Yuhan ang bumaligtad sa laban. Tinamaan niya ang pinakamahina ngunit pinakamahalagang bahagi ng buhay ni Andrew, ang kanyang pamilya. Anong gagawin natin? Bulong ng isa. Kapag nanalo ang mga Fang, susugod sila sa mga luo. Mapanganib mamili ng panig. Ang mga luo laban sa mga Fang. Para kang pipili kung saan mo gustong mamatay, sagot ng isa pa. Biglang may boses na pumutol sa tensyon. Hintayin natin. Lahat ay natahimik, at muling nakatutok ang kanilang atensyon sa laban. Tahimik na nakatayo si Andrew Cheng, ang mga matay hindi kumukurap habang nakatingin kay Yuhan. Sigurado ka ba na kayang dukutin ng mga tauhan mo ang pamilya ko? Malamig niyang tanong. Ngumisi si Yuhan, piling pa. Ang video ay sapat na patunay. Oras mo na. Lumuhod ka, magmakaawa. Isasalbo ko sila, pero ikaw, mamamatay. Sa kanyang kumpas, gumalaw na ang mga gwardya ng pamilyang Fang, handa nang umatake. Ngunit walang bakas ng takot si Andrew Cheng. Tahimik niyang isinara ang telepono, saka inabot kay Oliver. Panoorin mo ang natitirang bahagi. Namutla si Yuhan nang marinig ang sinabi. At habang pinapanood niya ang huling bahagi ng video, kitang-kita ang pagbabago sa kanyang mukha, mula kay abangan tungo sa pagkagulat at takot. Patay na ang lahat ng kanyang mga Muay Thai assassins.
Walang sino man sa kanila ang nakaligtas. At si Arlan Pay, nakangisi sa harap ng kamera, ay hayagang tinutokso ang kanyang pagkabigo. Imposible, bulong ni Yuhan, nanginginig ang mga kamay. Gumastos siya ng milyon-milyon para sa mga mamamatay taong iyon. Mga eksperto. Mga halimaw. At ngayon, pinatay silang parang mga asong gala. Muli siyang tumingin kay Andrew Cheng. Sa pagkakataong ito, ang galit niya ay halos sumabog. Hindi pa rin ito tapos. Tumingin ka sa paligid, Andrew Cheng. Mga profesional na sundalo, lahat iyan ay nasa ilalim ng pamilya ko. Handa ka na bang mamatay ngayon? Mga tao ng pamilyang Fang. Sigaw niya. Umatake. Sumugod ang mga tauhan niya na tila isang dambuhalang alon ng kamatayan. Ngunit mabilis na bumuo ng depensibong linya ang mga tauhan ni Andrew. Sasalubungin nila ang Unos, handa sa kahit anong pagsubok. Sa malayo, sa loob ng isang itim na Rolls-Royce, tahimik na pinapanood ni Riza Cheng at isang matandang lalaki ang digmaan. Bakit mo sila tinulungan? Mahina niyang tanong. Bakit ang pamilyang Fang? Matalas ang tingin ng matanda, parang kayang basahin ang kinabukasan. Sa tingin mo ba, kahit ang buong suporta ko ay sapat para daijin ang kapangyarihan ng pamilyang Cheng? Napatahimik si Riza. Ngunit maya-maya'y bumulong, hindi pa oras. Kapag dumating na ang tamang panahon, papalitan ang pamilyang Cheng. Ang pagpapalit sa kanila ay hindi larong pambata, wika ng matanda. Tinutulungan ko ang pamilyang Fang para subukan si Andrew Cheng. Para makita kung karapat-dapat siyang mamuno. Napatango si Riza. Isa pala itong pagsubok. Isang sadyang digmaan para masukat ang tapang, galing, at kakayahan ng susunod na tagapagmana. Umalis na tayo, utos ng matanda. Tapos na ang laban. Darating na siya. At kapag iniligtas niya si Yuhan Fang, saka lamang natin malalaman kung tunay siyang karapat-dapat. Kung hindi, hayaang maging abo na lang ang pamilyang Fang. At siguraduhin mong walang matitirang bakas ng ating presensya. Habang papalayo ang Rolls-Royce sa ulan, isang itim na Cadillac naman ang papalapit. Mula sa bahagyang nakabukas na bintana, isang malamig at misteryosong mukha ang sumilip. Nag-cruise ang landas ng dalawang sasakyan. Hindi nila alam, pareho silang bahagi ng isang mapanganib na larong hindi basta-basta mauunawaan. Biglang sumugod ang isang Cadillac SUV, humarang sa gitna ng dalawang nagal-alabang puwersa. Napatingin ang lahat, sino ang may lakas ng loob na humarang. Bumukas ang pinto. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang bumaba, nakasuot ng kulay abong suit. May pipe sa bibig. At ang presensya niya, matindi. Mabigat. Nakakapigil hininga. Uncle! Sigaw ni Andrew, halos hindi makapaniwala. Tumakbo siya palapit, agad niyakap ang lalaki. Si Aurelio Cheng ay bumalik na. At kasama niya, ang alon ng pagbabalik. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.